Hello guys, welcome back sa ating channel, no. It's been a while since our last upload, and this time around ang gusto lang natin pag-usapan guys is kamusta na tong Montero Sport natin, no. In this past years and months, no, almost ano na rin to guys, 2 years na rin sa atin tong si Monty. Today, according sa current events, kakababa lang ng diesel, then nag-start na naman ulit ng war ang US and Iran guys. So most probably kung bumaba ng from 100 plus naging 71 ng diesel, uncertain, no, ipapapanood pa tong video in the future, no. Montero Sport guys, wala naman tayong ibang ginawa dito, no, kundi nagpag-graphene lang, no. Paint protection guys, no, lalo nung nakaraan before mag tuloy-tuloy itong tag-ulan, naka-schedule to ng booster. If you're familiar dyan sa Marikina, no, marami dyan na nagpo-provide ng nagsiceramic tin, nag-PPPF, tsaka yung nag-graphene or yung parang ceramic na mas makapal. I don't know about the difference, pero parang parehas lang naman sila guys. Why maintain it, no? Bakit ka maglalagay ng ganun or ano? Or bakit hindi mo nalang pina-PPF? For me kasi at least may protection yung paint natin, no? And according sa mga comment ng mga nagka-car wash ng kotse, mas mabilis matanggal yung stain, or pag nililinisan nila, mas mabilis nilang manlinisan. Provided na yung gamit na sabon guys, sasabihin nyo lang na naka-ceramic or naka-graphene, no? Kasi parang iba yung sabon na ginagamit nila. If ano, kaya medyo worrisome if magpapa-car wash kayo tapos same lang yung ginagamit na ano guys, no, na ginagamit na yung pan-dishwashing, no, ba lumabo bigla yung ceramic niya. And kung makikita rito sa camera guys, parang nagbubutil-butil na, parang nag-hydrophobic siya sa ulan, no. So far guys, long rides, ang pinaka long ride pa lang nito talaga is yung Pagudpud guys, no, from Metro Manila dito sa atin sa Caloocan to Ilocos Norte, no? Then mga balik-balikan lang dyan sa Pangasinan, around Lingayen, Binmaley, yan lang naman yung mga destination natin guys. And papunta naman dito sa parting Antipolo, dyan tayo sa may Marilaki guys, no? Usually yan lang naman yung ating mga destination, kaya hindi masyadong bugbog tong kotse, no? And for me, ang sarap dalhin pa rin talaga nito ni Montero guys. I've tried to drive yung latter model ng titanium ng Everest guys, no, Matic. I think wala pang camera 360 yun, pero meron siyang moonroof guys, no. And ang napansin ko agad yung kahit GLX MT to guys, yung comfort ng Everest guys, iba din, no. Malambot yung suspension niya, no. Pero when it comes sa smoothness na itong ating Montero guys, hindi to papahuli, no. Lalo kung sanay na sanay ka magdala ng MT guys, no. Parang nanibago ako ng konti pero ang napansin ko mas malapad siya, pero yung power delivery nito guys ng MT na to guys, parang di naman iba, parang parehas lang. Hindi ko sa sinasabing although by turbo yun, no, pero when it comes sa yung ganon nito guys, iba parang parehas lang for me, in my opinion lang, hindi ko sure talaga kung ano. Pero syempre pag tinignan mo yung when it comes sa specs, sa papers, iba talaga yung yung power nun compared sa Pero that's the latter part, na hindi pa siya yung C-type yung LED sa harap. Na try ko lang siya guys.
Pero in my experience nakapag-drive ako ng manual na GL Grandia, no? Before yung parang slab nose pa siya, guys. Yung makina nandito pa. Pero guys, ang lakas nun. Yung Grandia, no? Medyo nag-overtake tayo dyan sa T-Flex na experience ko na yung power niya nasa 170, guys. Parang ganun. Although syempre hindi mo naman gagawin yun, guys, na bawal yun eh. Pero yung makikita mo yun pag minsan naman aminin na natin gusto mo i-top speed ng konti, no? Sa safe naman hindi naman sa mga tawag dito, hindi naman yan yung sinasabi natin na yung sa dito, guys, no? Sparting North Cemetery na to, dito yung impoundan, no? Tsaka yung ng mga police. Kaya minsan ingat kayo dito, guys. Last time kasi may nag-comment sa atin no? Muntik na siya mahuli daw dito sa parting Kaya ako lagi sinasabi ingat kayo dito sa Maynila, guys. Gitna-gitna lang kayo, matakaw dito sa swerving, no? Mabilis mahuli dito ng swerving. So back to topic, yung Everest, guys, nung nadala natin, iba yung niya, iba yung feeling niya din. Parang nakasakay din ako ng Fortuner. Dito lang naman ako sa driver side. Pero napansin ko talaga pag mga 2-3 tao lang, matagtag siya, guys. Matagtag yung Fortuner. Pero kapag puno yung Fortuner, suabe, malambot, no? Yun yung pinaka bentahin nun, guys. Yung niya, pagiging parang pakiramdam mo talaga, guys, sturdy yung yung suspension mo. Kaya siguro matagtag yung Fortuner. Yun ang nun. Kapag halibawang puno na, malambot na siya. Yun ang pinaka essence siguro nun, guys, bakit matigas yung suspension nun, di ba? Hindi naman magiging yung suspension nun kung walang dahilan, di ba? So I think kasama yun sa build quality ng ng Fortuner. Pero yung guys, iba yung ng Everest, no? Although hindi modelo yung na-try ko, iba yung suspension niya. And daming pinipindot, guys, pati yung headlight na-adjust yung brightness. Well, siguro kung may manual sila na version that time, hindi naman papahuli to, no? Like I said, itong si Monty, disc brake lahat to, guys. Disc brake, automatic yung aircon, may cruise control for a manual, no? So dun pa lang mga pointers yun, guys, pag nagkokotse ka And in my opinion, no, kasi medyo halo din yung topic natin ngayon according din sa mga comment, no. Yung maintenance nito, guys, sabi nila mas mura daw yung maintenance ng ng Innova. Totoo naman kasi gulong pa lang. Makikita mo mahal ang gulong nito, nasa 10k Pero kapag yung mga discount naman, swerte ka sa maka 7k ka, ganyan. So depende sa branch na or yung brand na bibilin mo. So yun nga, sa maintenance depende naman. Siguro kung talagang medyo maselan ka, lagi kang nasa kasa, yun medyo malaki talaga. Pero in my case, guys, dito ako nagpapa-maintain, no? Previously sa Shell, no? Kasi sure ako sa oil na ginagamit. But then na-realize ko, no, realize natin parang parehas lang naman yung kaya yun, nasa 6 performance tayo. And 6 performance hindi siya pangit, guys, no? Kumbaga maganda talaga yung nila, yung pagkaagawa. Kung meron ditong nanonood na naka-try na sa 6 performance, guys, I think yung pagdating mo dun, may nakita akong Porsche Cayenne, nakita ako ng modelo na Nissan Patrol and LC300, guys, no? So meaning to say pa lang na pag binag-maintain doon, although may-ari siguro yung may-ari nun, I think quality talaga doon, guys.
hindi na natin mapapasubalian yun, no, na quality yung gawa nila. Ayun, may nakita ko dito na yung na-drive ko na ano, parang ganun. Yun, basta malapad siya guys. Sinlapad siya ng Fortuner actually, or mas malapad pa, not sure. Pero malapad siya. Ito kasing si Montero natin, although mahaba siya guys, no, na SUV na to, mataas, mahaba, pero hindi siya kasing lapad ng Fortuner. Kumbaga parang ang ano nito is narrow siya eh. Maganda naman nun kapag pumapasok-pasok ka sa mga streets. Mas ano siya, mas madadala mo siya sa mga streetwise ha. Pabigyan na natin to kasi napasok siya sa gilid eh. Yan. So dito tayo dito tayo ngayon sa topic na to guys, no, na parang unending yung trend, no, kung ano ba. For me, it defeats the purpose kung ang ano mo lang is yung makita mo lang yung ano na ito Toyota, ano to, yes, maganda yan sa pag ma-resale mo, no? Magamit mo ng mahabang panahon, tapos ma-resale mo, may price pa, maganda-ganda pa yung presyo. Pero nakadepende yan sa situation mo before ka kumuha ng kotse. Kasi nag-iiba-iba naman situation eh. Pwedeng swertein ka in the next few years, ganyan. Pwedeng hindi. Ganito yung na-drive natin guys, no? Ganito yung ano na-drive natin, ganun na ganun. Pero titanium. Kaya I think that's the top of the line eh, yung titanium. Dito guys, tignan mo, nasa gitna tayo, no? Kung di ka naman liliko doon, kamakaya, may nahuli na oh. O, titikitan na yan. Oh. Tapos di ka makakatakbo dyan kasi may nakaabang sila na ano, may nakaabang sila dyan na minsan dalawa sila, may isang may naka-rider, tatakbo. So yan ang ano dyan guys. For me, Montero Sport in these years, no, birang-bira tayo kasi medyo nabibisi tayo guys eh, no. Iba kasi yung work natin ngayon eh, more on talagang night shift lang ang work ko. Kaya hindi tayo masyado nakakapag-video. Pero but then kapag meron tayong free time, gawan lang natin ng gawan. But in this topic, marami akong nakikita nagko-compare ng mga SUVs. I think in this time, no, mas maganda pa rin talaga kung kukuha ka ng Montero Sport today. Itong GLX, relevant pa rin siya, although marami ng ano. Sabi nga nila, matic, dyan ay mga advanced feature ngayon ng mga Chinese cars, no, Korean cars, pero meron pa rin naghahanap ng manual guys, no. And I think yun yung market target netong ano, netong Mitsubishi, no. Ito ang tina-target niyan. Hinuli na naman si kuya. Alaman yung coding yun. Ayan guys ha, kaya ingat-ingat kayo dito. Sa Maynila kayo, lagi kayo nasa gitna or ano. Alamin nyo yung mga merong no U-turn, yan, kamukha na ito. Yan. Kasi medyo malubak yung gitna rito guys. Hindi naman lubak, pero yung daanan ng ano ng kanal nandyan, kaya medyo ano. And hopefully sa mga nanonood sa atin, no, lalo yung mga nasa ibang bansa, mga sir, no, hopefully na-enjoy nyo yung pag-drive natin dito sa Kamaynilaan. And yung iba naman na pumipili pa ng kotse na medyo mga titos na rin, no, pero it goes din sa mga Gen Zs, no, yung mga naghahanap ng mga car, no, kasi ngayon mostly ang gusto nila yung mga high-tech na guys eh. So that's the future talaga, hindi na maiwasan yan. Ramdam na ng Toyota yan guys, nagsi-zero DP na sila. Nagsi-zero DP na yung Toyota guys, threatened na yan. And I think marami pa rin fanboy ang Toyota, no. Isa na ako dun sa fanboy ng Toyota. Pero I chose Mitsubishi kasi sulit sila guys, no. May mga features sa displacement pa lang ng kotse. May mga features talaga guys na okay to, and the fact na JDM to guys, no.
o kumbaga World War car to guys, no? During the time ng Second World War, kumbaga kilala na tong kotse na to. Hindi ko na pahahabain to, no? In this topic, kinamusta lang natin yung lagay ni Montero Sport and some comparo sa mga SUVs, no? Including na rin yung MPV. Syempre si Innova, hindi mawawala yan, no? Lagi namang kino-compare yan kasi tikit lang naman yung presyo nila guys, no? And to those na magbibili ng Innova, no, let's say kukuha ng XE na Matic na ganyan with the same price, no, minsan parang no-brainer lalo kung matagal ka na nasa medyo small car MPV, gusto mo medyo malaki-laki. Yung iba lumilipat dito guys or they have both, no? Sana all, no, meron silang Innova, no? Sarap gawing kotse ng Innova guys, ang tuloy niyan, gaan Pero syempre, si Monty, hindi naman papatalo yan guys, no? Hindi naman yan makupad. And alam yan, ang mga naka 2.4 na Fortuner guys. Lalo pag nasa TPLX, tapos alam nila 2.4 yung dala nila, hindi 2.8. Hindi yan sasabay sa Montero guys, kasi iba to. Dumudulo to guys. No? Dumudulo. Dudulo ang ito, kaya shoutout sa mga tito dyan na mahilig dumulo. Anyway, drive safe guys, no? And I hope na okay kayong lahat, tagulan and all of this happening sa bansa and the world, no? And I'll see you soon guys, no? This is your DriveX, no? And ingat po tayong lahat and God bless po.